Hi guys! Magandang umaga. Hindi na pala umaga. Afternoon na. So ngayon, nag-drive kami papunta kami sa Angeles City. Yeah. Angeles City tapos galing kami sa La Union. So, dahil reported na may bagyo daw na tawag sa bagyo ay Igay tapos ang tapos yung ano talaga nila ang destination ng Bagyo talaga is ang north part dito sa Luzon. So sa La Union tapos sa tawag nito yung isa Ilocos Norte talagang dyan talaga daw sasampulan or alam niyo na ibig kong sabihin dyan talaga babagsak ang malakas na bagyo. Tapos dahil gusto naming tumakas, gusto naming lumayo para hindi na kami, baka mangyari pa ulit yung bagyong edad na mahirapan kaming makalabas tapos hindi naman kami makauwi or hindi na kami makahanap ng pagkain. So ngayon, ito ang weather, grabe. Halos hindi nyo makikita yung kalsada dahil sa lakas ng ulan, sobrang lakas na ng ulan. And yung wiper natin, full mode na. Halos hindi na makakita si Axel. Ito ang ating driver ngayon. Focus talaga siya sa kalsada kasi sino bang hindi mag-focus dyan sa sobrang ulan na halos hindi mo na makita yung kalsada dahil sa sobrang lakas ng ulan, guys. Full speed na yun ang wiper namin, ha? Bago pa yan. Pero talagang nahirapan yung asawa ko. So ngayon, dahil natutrauma yung asawa ko sa nakaraang bagyo na bagyo na wala kaming makain for 2 days. Natutulog kami sa sakyan kasi mga kalsadang sira-sira, mga kahoy na putol-putol. And walang tubig kasi naubusan ng tubig. Tapos walang paming pera dahil hindi makakuha ng pera dahil na sa walang ATM. Walang signal. So ngayon, gusto namin pumunta o kita. Oh my God! That's just above us. Oh my! Oh The my! thunder was just after the lightning of 1 second is just above us. Yup! So, nung nagbasa kami ng news, is kansilado lahat ng mga flights, kansilado lahat. So, gusto namin lumipat. So, tingnan natin, meron pa kaming 54 minutes drive. So, medyo itong highway na TPLX na to, kailangan namin mag-drive minimum talaga na a maximum na 100 km per hour. Pero ngayon, dahil sa sobrang lakas ng ulan at hindi na makita yung natin makita yung kalsada, ang 69 kilowatt per hour na lang yung takbo na sasakyan natin para safety naman tayo. Sana hindi mangyari nung nangyari noon na sobrang lakas ng bagyo na nangahulog yung mga kahoy, malapit mabagsakan yung sasakyan. At ayun namin mangyari yun. Yun ulit kasi yung asawa ko na trauma na siya. Ayun yung mangyari yun. So ngayon meron na kami lahat. So meron kaming canned food dito. Meron kaming tuna na galing sa Norway, canned food. Meron din kaming tubig dito. Kita niyo dito. Merong tubig, meron ding bread para prepare na tayo. Meron din tayong bread. Kasi baka, alam niyo na, in case, close na ng lahat. So, kailangan na lang namin bilhin ang bigas. Bigas, guys. Para meron kaming full pagkain talaga. Hindi na tayo mahirapan. And, kung ano mang mangyari, kung meron ng malakas na bagyo, katulad ng ulit, at least handa na kami kasi meron na kami tubig. Meron na kaming kitol, o kung pagkatapos ng bagyo, meron na kaming higaan, meron na kaming tent sa sakinan, meron kaming dalang kitol, kung kailangan namin magluto, meron na din kami. So, ito medyo a little bit better na ang aming paghahanda. Kasi nung nakaraan kasi hindi kami nakapaghanda.
Sino na bang mag-akala na ganun kalakas? Kasi hindi ko naman na-experience sa buong buhay ko yung ganyan kalakas. At saka sa bundok naman, hindi gaano fast yung internet. Kapag ganito, nawawala yung internet data. Tapos, alam niyo naman, sa bundok, ang bilis mag-brownout. Kapag malakas na ulan na ganito, siguradong brownout na agad-agad. Oh. Kaya nagtataka kayo kung bakit hindi kami nakapanood. Kasi nga, ang internet natin sa bundok mahina lang. So ngayon, oh, tingnan nyo naman, sobrang makalumlim doon, di ba? Sobrang maitim na maitim. So ngayon, better na yung ulan kasi hindi na gaanong malakas. Makikita nyo naman na makikita nyo na ang kalsada. Di ba? So, gusto ko pang maiihi-ihi, pero hindi pwede. Kasi kailangan namin makarating doon. Sobrang bakulimlim. Sana nga lang malakas na lang ulan. Pero hindi lang sana, wag lang sana samahan ng malakas na hangin. Na sobrang lakas na hangin kasi ayaw na namin yung malakas na hangin. Tapos guys, nakakuha na rin kami ng pera. Meron na din kaming gasolina sa sakinan na sakong-sako. Di katulad noon na wala kami gasolina. Kasi meron kaming gasolina pero di namin na inaakala yung lahat ng gasoline station ng bagyong Odette magwala lahat. So, kasi noon buong gabi kami naglalinya para lang makakuha ng gasolina. Para lang makakuha ng gasolina buong gabi. Isang araw or kalahating araw naglilinya para lang makakuha ng pera sa ATM. Ngayon meron na kaming sakong pera, meron na din kaming gasolina. So, okay na. Better na guys. Handa na tayo. Yan. Yan, kita nyo. Sobrang itim na. Tingnan natin kung saan tayo saan tayo dadating ng panahon. Ay, yan pala, tulog. Tingnan yung sasakyan namin, punong-puno yan. Oh, punong-puno. Dito, punong-puno. Doon sa likod, sobrang puno. Yeah. Good. Therefore. Pero kailangan pa namin ipa-ship yung ibang mga bagay, ibang mga suitcase, yung mga damit na binibili ko na ibibigay ko sa mga kapatid ko tapos sa mama ko, tapos yung mga chocolate na ibibigay ko din sa mama ko, pamilya ko. Di ako sure kung isi-ship ko yung chocolate kasi takot ko baka mawala pa, pero yung mga damit isi-ship ko yun para may espasyo na yung sasakyan namin. Katulad ngayon, ayun pati tubig nagsapaahan ko na. Kilang basta meron tayong tubig. So, nandito kami sa hotel guys. Katapos mag-drive galing sa La Union. So, good timing na nakarating kami at bumagsak yung bagyo. So, supposed to be sana, mag-stay sana kami sa Baguio. Kasi magpipicking strawberry kami. So, pero dahil tine-check namin na malapit lang yun sa La Union at malapit lang din sa Ilocos Norte yun, yung bagyo dadaan talaga dyan. So, nag-decide na lang kami na hindi na lang doon magstay para safe. So, dahil nakita ko yung balita pagkatapos namin makarating dito at chine-check ko yung balita. So, sobrang apektado pala yung bagyo. Yung bagyong Igay, talagang hinampas yung strawberries. May ibang bahay na gumuho. May mga kahoy na nasisira. At brown out. So, thankful kami na nandito kami sa Angeles, Pampanga. Kasi, ang meron lang dito, hangin, hindi naman gaanong malakas.
And tapos, walang brownout ata. Hindi ko alam kasi hindi ko namalayan. Kaya baka may generator sila dito sa hotel namin. Naisinistihan kasi nag-book kami ng hotel dito na medyo mamahalin para safe yung thinking lang namin na baka yung kapag mag-rent kami ng mumurahing hotel, baka lilipa rin din. 'Di ba? So parang nasa isip namin parang sulit tong pagmamahalin yung hotel ang ano namin sinistihan. So ayun, nagstay kami dito. Ang meron lang sobrang lakas ng ulan hanggang ngayon hindi pa nakatapos-tapos. So I think bukas aalis kami. So depende kasi. So dahil pagkatapos ni Leah maligo sa swimming pool, nung last na inistihan namin sa Laon yun. Naliligo kasi si Liam guys sa swimming pool. Tapos, sobrang daming tao. And hindi ko alam kasi halos yung ibang mga tao doon naliligo sa resort na inistihan namin doon sa La Union. If nag-shower ba sila bago mag-swimming. And tapos, kasi yung mga sinusuot nila, yung mga maong cotton clouds, mga maong tapos cotton clouds, hindi naman yun allowed sa pool, pero hindi naman nila sinasabihan yung mga tao na bawal magsuot noon. So, pagkatapos na maligo ni Axel, tsaka ni Liam, ayun, nagkasakit sila. Hanggang ngayon, hindi pa ayos si Liam. Si Liam, inuubo, and yung papa din niya, same. Tapos, nagtatae silang daw nga hanggang ngayon. Hindi pa na, Kasi nga, kapag magsiswimming ka, tapos cotton yung damit mo, tapos yung nga maong, alam niyo bakit bawal kasi yun sa pool? Hindi dahil gusto ng owner ng pool na maghubad kayo or something na magsuot kayo ng talaga. Meron naman mga daming mga swimsuit na gusto, hindi naman pwede, kung ayaw nyo yung swimsuit, meron namang mga, yung carsunes na pangligo, tapos yung pang jacket din. So, pwede nyo nang suotin. Pero bakit nagsuot ng mga cotton? Ayan, tuloy. Kasi may bakterya kasi yung makapasok. Yun na bawal. Okay. So, nandito kami. So, ipapakita ko sa inyo sa room. So, ito yung ang room na ito. Ayan. Ayan. Ayan si Axel. Ayan. Si Liam. Ayun. Si Liam hanggang ngayon hindi pa siya magaling katapos ng maligo. Kasi alam mo kapag maligo ka ng swimming pool kasi makainom ka talaga ng tubig lalo na mga bata. So, ayun. Nagkasakit tuloy yung dalawang tao ko dito. Ayan, yung bed. So, binabayaran pala namin na hotel, 2,400. O, ayan. So, ito yung kutsera. Meron siyang bathroom dito. So, kayo dito sa loob. Ayan. Dito yun. Tapos, ito yun ang para siyang bucket guys, pero parang bag siya. Kasi pag mag-travel kasi hindi pwede palagi ka lang naglo-laundry. Para save money naman, ikaw na maglaba tapos isampay mo na lang. O yan. Hindi naman gaano madaming lalaban, kaunti lang. Ayun, ang nilalaban namin, hindi pa tuyo. Yan. Ayun, dito. Kasi, para save money tayo. Kasi hindi naman kami nagbabakasyon ng nag-round trip kasi kami. So, at the same time, kailangan din namin save money, no? Kahit sabihin nyo na bakit hindi magpapalondre, kasi nga, kapag palagi kami magpapalondre, hindi tayo makasave ng pera. Kasi nga naman, meron kang bata, palagi nang binibihisan. So, save naman ng pera maglaba. Hindi naman mahirap kasi hindi naman ganong madami. Hindi din madami kasi pag tanggalin niya, maligo, labhan ko siya while naliligo ako. Yan. Ayun, ang bed namin. Ayun si Axel nagtatabaw. I think, 4 na araw na to silang dalawang nagtatay. Nagtatay na. Hindi naman nagsusuka, pero nagtatay lang.
So, binilhan ko na si Liam ng LC Flora. And si Axel, binilhan ko na rin ng Diatab. So, bukas, last time, sa akala ko magiging mabuti na kasi hindi na gaano nagtatay. I mean, magtatay once a day lang yun. So ngayon, nagiging ano siya, mas constant, basta pala, mas nagiging worse na yung pagtatay niya. So, pag hindi siya mag-stop until tomorrow, dadalhin namin siya sa doktor kasi para maresetahan ng bacteria na medisina. Baka hindi kaya yung Elsiflora lang kasi baka nakabakterya na talaga yan. Alam nyo na, pag maliligo. So, ayun guys, tingnan nyo sa labas. Thanks God na hindi kami inabutan ng bagyo at nandito kami sa Pampanga. Tingnan nyo anak ko. So, until next time, see you. Thanks for watching.